ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah, Bisanta! Ikaw lang ang pupurigin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aking buhay. Yes, Lord, ikaw ang number one. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurigin ko. Ikaw lamang ang sasambahin
problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, nagtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Hallelujah! Bigay niyo na po todo-todong pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos sa buhay. Ang papuri ko sa'yo ialay. Luwalhatiin ka mapakailanman. Minsan ba? Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay. Ang papuri ko sa'yo ialay. Luwalhatiin ka mapakailanman. Hallelujah! Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Tayo na sa piling niya. Sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus. Iwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Hallelujah! Wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos sa buhay. Ang papuri ko sa'yo ihalay. Luwalhatiin ka mapakailanman. Hallelujah! Tayo na! Sa piling niya, sama-sama
po, Panginoon, maibigay po namin ang todo-todong pagsamba para sa inyo, na nararapat lamang po sa inyo, Lord Jesus. I praise you, Lord. Praise you. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh, Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus, Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupurit, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yong magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang.
saan man patungo, sa galak at mundo, ang tiwala'y sa'yo. Buhay ko'y iaalay sa'yo, sa walang hanggang pangako mo. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka. Jesus, sa'yo ang buhay ko. Magtitiwala sa iyo, papupurihan ka, aawitan ka, buong magtitiwala sa iyo.
sa puso ko'y wala na ngang iba. Wala na ngang iba. Lord, ito po ang nais ng aming puso. Wala na ngang iba. Wala na ngang iba, oh Diyos. Sa puso ko'y wala na ngang iba. Hallelujah, minsan pa. Wala na ngang iba. Wala na ngang iba. Wala na ngang iba, oh Diyos. Sa puso ko'y wala na ngang iba. Sa puso ko'y wala na ngang iba. Sa puso ko'y wala na ngang iba. Hallelujah. I praise your name, Lord. Tunay nga po, Panginoon, sa puso namin po, wala pong ibang Diyos, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang aming pinupuri, pinapasalamatan sa hapon na ito. Hallelujah. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Hallelujah. Praise, praise, praise. Praise, praise, praise. Praise. Okay. Hallelujah. Para po sa ating mga first-timers, marami nagtataka kayo, no? Bakit ako sa Meseñas? Because meron po tayong mga bingi rito ngayon, hapon. Okay? We have members who are deaf. That's why they need to also understand. Kaya po ang inyong lingkod ay sa Meseñas. Amen? Amen? Naniwala po ba kayo na ang Diyos ay mahal po niya lahat ng tao? Amen? Naalala ko noon, nung yung disciples po ni John, no? Ni John the Baptist, lumapit kay Jesus, tinanong siya, sabi ganyan, ikaw ba talaga? O dapat maghintay kami ng iba? Ano pong sagot ni Jesus? Tell John, the blind see, the deaf hear, and the layman walk. Amen? Jesus also ministered and touched not only yung mga able-bodied katulad po natin, hindi lamang yung mga nakakakita, hindi lamang yung mga nakakarinig, hindi lamang yung nakakalakad, pero si Jesus po ay talagang naglingkod din sa mga may kapansanan. Amen? Amen? Hallelujah! So, nandito po ating mga kapatiran. Amen po. Because they also need to hear God's Word. Amen! Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah! Okay. So, at this point po, tayo lahat ay umikot. Sandali, huwag ka lang iikot sa upuan mo. Okay, umikot po tayo. Magkamay tayo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, pwede mangyakapan. Lalaki sa babae, magkamayan po. Amen? Kung hindi niyo pakilala yung tao, okay, magpakilala kayo sa isa't isa. Amen? Go ahead. Sa ligaya na darama ko, pagkat ang puso ko'y puno
excited lahat. Gusto pa tatataan nila. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Praise the Lord. Sige po. Thank you, worship team. Praise God. Mamaya, lilipad na tayo eh. Paangat ng paangat eh, no? Praise God. Okay. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko munang i-welcome yung mga bago ngayon dumalo sa atin. Okay po? We have some visitors. Maybe we have some first-timers also. Okay? Sino po ang kauna-unahang dumalo dito ngayon? Taas ng kamay. First-timers. Ayun, meron po dito. Isang kabataan. Meron pa po? Ayun po. Nanay? Di ba last week andito kayo? Yung ngayon lang po. Sila po. Of course, the family of our speaker na mamaya po ay introduce ko po. So, sige po, pakilala po muna yung si ate. Sige po. Second time. Yeah. Okay. Thank you for visiting us again. Si Sister Jonah and Richard Gomez. Okay? Wow. Okay. I think nag-meet na tayo noon, di ba? Nung sinundo ko si Mami, no? Nung sinundo ko po siya sa twice na. Si Daddy, first time po. Anong pangalan ni Daddy? Ben. Papa Ben. Okay. Hello po, Daddy. Welcome po kayo. Okay. At si Mami, ano nga po pangalan ulit ni Mami? Mami Emmy, sige. Yeah. Welcome po ulit, Mami. At si? Veron. Sister Veron. Okay, yan. So again po, pwede po tayo ulit? Yan. Okay, meron kaming tradition dito eh. Okay. Walls of Salvation Christian Church. Meron pa si JV. Tayo ka, JV. What's your name? JV po. Okay, si JV. Kala ko si sino to? Si Justin Bieber. JB kasi. JB. Justin Bieber. Okay. So, Walls of Salvation Christian Church, ano pong sasabihin natin sa kanila? 1, 2, 3. You are welcome. Okay. Ganito po ituro ko sa inyo. You are welcome. Okay, ganyan. W from here up to here. Okay, gawin po natin. Sabay-sabay. Gayahin nyo ako. You are welcome. Okay, palakpakan natin ating Panginoon. Sige po, maraming salamat po sa inyong muling pagbisita sa atin dito. Okay? Welcome kayo dito lagi. Okay. They are from Malate. Malate, no? Okay. Malapit lang. Sila po, yung mga deaf natin, yung tatlo, from Valenzuela pa sila. Mas malapit. Pero silang dalawa naman ay from Las Piñas. Anyway, meron pa po ba? Okay, kung wala na po, gusto ko na ipakilala ang ating pong tagapagsalita ngayong hapon. Hindi rin siya bisita dito, pero salamat sa muli po niyang pagbisita din. Bakit hindi po siya bisita? Dahil siya po ay bahagi na ng ating pamilya. Amen? Dahil tayong lahat po ay isang pamilya lang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah! So, siya po ay galing sa Madrid, Spain. Tama. Ayan. Okay. Spain. Okay. Madrid. Anong sign ng Madrid? Hindi nila alam yung sign. Fingers.
Hello, hello. Di ba malakas? Magandang hapon. Salamat sa dalawang sumagot. Magandang hapon. Pakibati nyo ngayon katabi nyo, magandang hapon. I'm blessed because I have my father and my mother today. Welcome, 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 welcome. So thank you, Pastor Rainer. And thank you for the worship team. I like the worship. Okay, you're getting better and better compared to the last one. Yeah, it's good. Getting better and better. So, aside sa mother and father ko, yung nga pinakilala na si Jonah, at saka si Richard, at saka si Beron, at saka yung anak ni Jonah, si Rixus. Okay, pwede ba tayong tumayo? At babasahin natin ang ating text. Out of the book of Colossians chapter 3. We'll put it on the screen. Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Wala pa. Yan. Ready na tayo magbasa? Okay, let's read. 1, 2, 3. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. Okay? Let's pray. Salamat po, Panginoon. At kayo po ang may-ari ng iglesia. We don't own the church. Jesus owns the church. At sinabi na aming Panginoong Hesus, upon this rock, I will build my church. Kayo po, Panginoon, ang nagtatayo, nagtataas, nagpapalakas, nagpapatibay sa iyo pong simbahan, sa iyo pong iglesia. And Lord, we want to thank you, Lord, that today we can get to study your words, the living words of the Lord. At salamat po ang iyong mga salita ay katotohanan. Sinabi mo malalaman namin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. We thank you, Lord, for the beautiful worship that we have today. It touches our hearts. It focuses our minds on you. Dahil kayo po ang sentro ng gawain sa hapong ito. We thank you, Lord. We just commit all these things into your hands. We thank you, Lord God, for you're so good and faithful. As we commit this now into your hands, we pray in Jesus' name. And everyone say, amen. Give somebody high five and tell them, God bless you before you take your seat. So, you can take your seat. So, the title of the message for today is Eternal Focus. Pakisabi, Eternal Focus. Okay? How many of you here know that one day you will no longer be here in this earth? Wala nakakaalam. Tanungin ko ulit, ilan sa inyo dito ang nakakaalam na one day wala na kayo dito sa mundo? Pakitaas kamay. And that is the reality of life. Okay? Lahat tayo mamamatay. But the big question mark is, are we prepared? Are we ready?
kinakailangan tayong erase ni Kristo. Kasi tayong lahat ay nagkasala. Amen? Sabi sa Bible, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So we have sinned, we have fallen into sin. That's why Christ has to come to die for us, to pay the penalty of our sins. Binayaran niya yung kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngayon, pagka tayo ay naisilan na maguli, yung ating espiritong patay sa kasalanan ay nabuhay, sabi sa Bible, tinatayo tayo ni Kristo, binubuhay niya tayo mula sa kamatayan. Dahil yung buhay ni Kristo ay nasa atin na. So, the Greek word raised, sabi nga nun, since you have been raised with Christ, yung Greek word doon ay sunigero. At composed siya ng dalawang two Greek words. Yung una, sun, S-U-N, at yung ikalawa, egero. Ano ibig sabihin ng sun? Ibig sabihin ng sun ay closer union with or together, that is by association. Pagkatapos yung susunod, egero means to waken, that is to rouse. Okay? So, nung binuhay daw tayo ni Kristo, ginising niya tayo sa kamatayan. Hello? We were raised with Christ. Ginising niya tayo. Bakit tayo ginising ng Panginoon? So that we can get closer with Him. Okay? Sino sa inyo rito minsan, parang ang feeling nyo nang hihina kayo sa inyong spiritual life. Okay? Parang natutulog tayo, nagtutulog. Kaya kailangan natin magising sa nangyayari sa ating mga buhay. So ang Panginoon, gigisingin niya tayo para malapit tayo sa Diyos. We were raised up with Christ. So ano yung dalawang commands of setting? Yan, nakalagay dun sa pakibaba lang dun sa the two commands of setting. Baba pa. Yan. Makikita natin sa screen the two commands of setting. Colossians 3 verses 1 and 2. Since then, you have been raised with Christ. Ano susunod? Pakisabi sa akin, ano susunod? Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2, pakisabi. Kaya I call that the two commands of setting. Number 1, we have to set our hearts on things above. And number 2, we have to set our minds on things above. Dalawang beses inulit. Yung mind and our heart must be set on the things above. Ngayon, ano bang pagkakaiba ng command sa suggestion? Saan si Josh? Hindi ko na alam kung saan si Josh. Nikki, anong pagkakaiba ng command sa suggestion? Ano, tingin nyo? What's the difference between the word command or suggestion? Ang command, ano? Ang command ay? Tinagalog nyo lang eh. Pag sinabing command, you don't have any choice but to do it. Tama? Pagka suggestion, you have a choice. Nagsasuggest lang. Di ba? Pero itong verses na to, verses 1 and 2, are commandments. They are not suggestions. Hindi sila, paano ba natin tinatagalog yung suggestion?
Nagmumungkahi. Yan. Lalim na Tagalog yun ah. Nagmumungkahi. Pagka mungkahi lang, you have a choice not to do it. But if it is a command, wala kang choice. You just have to obey. Yang verses na yan, nakikita natin sa screen, they are two commandments. Number 1, we need to set our hearts on things above. Alam niyo sa Bible, pag sinabi yung heart, it is your inmost being. Yan yung pagkataong loob-looban. Yan yung mga desire, yung mga will, affection. Yun daw nasa puso natin, dapat natin iset natin yan doon sa taas, sa above. Bakit? Alam niyo, marami makakasilaw sa atin dito sa ibaba ng lupa. Amen? Pwede ba tayong masilaw sa pera? Pwede ba tayong masilaw sa mga material na bagay? Pwede ba tayong masilaw sa sex? Pwede ba tayong masilaw sa pride? What matters is our pride. So maraming mag-aakit ng ating mga puso para hindi natin iset yung puso natin doon sa taas. Alam niyo sabi ng Bible, set your hearts on things above where Christ is seated. Ituon daw natin yung pansin ng ating mga puso sa taas kung saan si Kristo ay nakaupo. Okay? Si Kristo ay nakaupo. Excuse me. We have to set our hearts on things above where Christ is seated. Now, question. Sino dito sa inyo ang gusto niyong pumunta sa langit? Taas kamay. You want to go to heaven? Gusto niyong pumunta sa langit? Taas kamay. Alam niyo ba, hindi kayo pupunta ng langit dahil daydreaming lang? Daydreaming ka lang. One day, I will go to heaven. O kaya wishful thinking. Wishful thinking ka lang. I wish I can go to heaven one day. Hindi ka pupunta sa heaven by wishful thinking or daydreaming. Okay? Last week, yung kapatid ko tsaka si Richard, nagpunta sila sa Thailand. Paano kayo pumasok sa Thailand? No, kahit may airport, kung wala kayong passport, hindi kayo makakapasok. Tama? Nakarating sila sa Thailand kasi meron silang passport. Amen. Lahat ng may passport dito, taas kamay. Yan. Ikaw, doktora, saan ka na nakarating? Marami na. Hindi ka makakapunta sa isang lugar without a passport. Okay. Gusto niyo pumunta ng langit? Hindi kayo makakapunta sa langit kung walang Kristo dito sa puso niyo. Si Kristo ang ating passport papunta ng langit. Okay? Ngayon ganito, we are not trying to be intimate with a place. Ulitin ko ha. We are not trying to be intimate with a place. Hindi natin gusto maging, ano ba sa Tagalog yung intimate? Malapit. Sino yung sumagot na yun? Malapit ba? Malapit. Ayaw nating, hindi tayo nagsusumikap na lumapit sa isang lugar. But nagsusumikap tayong lumapit sa isang person. And that person is none other than Jesus Christ. Kaya dapat daw ituon natin yung pansin natin, ituon natin yung ating puso on the things above where Christ is seated. Remember, Christ is seated at the right hand of the Father. Doon daw natin ituon yung ating mga pag-iisip, ating heart, puso. Because that is where we want to go and where God wants us to go. Look at this.
John 14 verses 2 and 3. Okay? Pwede natin basahin yung John 14 verses 2 and 3. Nakikita nyo sa screen? Come on, basa tayo. 1, 2, 3. Wow, that's beautiful. Gusto niyo ba yung verses na yan? Ang sabi ng Panginoon, in my Father's house are many mansions. Ang sabi niya, I go to prepare a place for you. Wow! Ito, nagpapakapagod tayo magtrabaho para magkaroon ng sariling bahay na pagkamahal-mahal at pagkaliit-liit. But the Lord is preparing a place for us. At sabi ni Lord, and if I go and prepare a place for you, at tignan niyo itong pangako ha, sabi ng Panginoon, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you may be also. Now, as far as God is concerned, gusto niyang pumunta tayo na langit. Amen? But it's up to you kung gugustuhin nyo yung gusto ng Diyos para sa inyo. Paano nyo mapapatunayan yan? Kung paano kayo mamuhay ng inyong buhay Kristiyano sa harapan ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, lumalayo tayo sa kasalanan. Walang nagsabi ng amen. Bigla ako natakot, walang nagsabi ng amen. Kasi kung nakafocus yung ating mga puso sa langit, where Christ is seated, we will live a life that is pleasing to God. So yung una, set your hearts on things above. Ikalawa, set your minds on things above. Sino magiging honest sa akin today? You will be honest. Yung tapat. Sino rito magiging tapat na mag-a-admit na dyan sa mundo, maraming umaakit sa ating papalayo sa Diyos? Tama? Ang dami. Hindi natin alam, hindi natin na-realize, pero itong mga bagay na ito, kinakapitan tayo tapos nilalayo tayo sa Diyos. Like sa Spain, ang mga problema namin doon, yung mga musicians, okay? Tumutugtog sila, very active nung wala pang trabaho. Very active. Keyboard, guitar, drums, very, very active sila mga bata. Nakakatuwa. Then when they started to work, hindi na namin sila makita sa loob ng church. Bakit? Nakatikim na sila ng euro. Natikman na nila yung euro. Yung iba sa kanila, mas maganda ang euro kesa sa presensya ng Diyos. Nawala na sa church. So ano nangyari? They have begun to set their minds on the things of this world, not on the things above. Ngayon, question, masama ba magtrabaho? Hindi. Pero hindi mo rin pwedeng iwan ang relasyon mo sa Diyos para lang sa iyong trabaho. Hello? Hindi natin pwedeng iwan ang relasyon natin sa Diyos para lang sa trabaho. We need to bring the presence of God with us wherever we go. So, nung sinabi sa Bible na set your minds on things above, yan. The Greek word for that phrase is proneo. And it means to set your affection. Okay? Sino ritong mahilig kumain?
Lahat ng mahilig kumain. Pasalamat ako kay Pastor Rainer kanina. Dinala niya ako sa lunch sa Din Tai Fung. Tapos nagme-message si Josh na yun daw ang intention niya after church. Pumunta sa Din Tai Fung. Ay, ikaw na sabi na? But we're already there, sorry. It's my first time sa Alabang. I have never been to that place. Sa Philinvest. Pero ang sarap ng Din Tai Fung, ano? Sarap kumain. May take-out tayo. Ha? May take-out po. Well, what I'm saying is, marami tayong pinaglalagyan ng affection ng ating mga puso. Meron tayong affection sa pera. Naalala niyo si Judas? Judas, kasama niya si Lord every day, pero meron siyang problema sa pera. And si Judas ay nagpakamatay. Because of money. What about Adam and Eve? Sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin ang anong prutas yun? Mansanas. Hindi mansanas yun. Walang sinabi sa Bible na mansanas. Ang sinabi lang, the fruit of the tree of good knowledge and evil. Ang galing, sir. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Instead na iset nila yung affection nila sa Panginoon, yung inutos ng Panginoon, inalis nila sa Panginoon. Isinet nila yung kanilang affection sa isang prutas o pruta. Ayun ang dahilan kung bakit tayo nahulog lahat sa kasalanan. That's why, yung ating mga affection, tignan natin. Ano yung gusto natin gawin? Inilalayo pa tayo niya sa Diyos? Halimbawa, video games. Sino mahilig sa video games dito? Video games, yung mga kabataan namin sa Madrid, hindi nagde-devotion, hindi nagpe-pray, pero okay, mag-video games. Hello. Yung iba, puro affectional, puro TikTok. Walang ginawa araw-araw kundi mag-TikTok. Kayo ba yon? Hindi nagpe-pray, basta makapag-TikTok lang. Tingnan nyo, i-examine natin yung ating mga sarili. Marami tayong mga ginagawa na naglalayo sa atin sa Diyos. Samantalang ang gusto ng Diyos, makasama niya tayo sa langit. Tayo naman, gusto natin yung mga gawain sa mundo. Drugs. Sa Spain, okay, ilan taon na yung babae na yan, bata? Yan. Ilan taon na siya? 9. Meron bang 13 years old dito? Nagsisinungaling ka, ha? Sa Spain, sa school, elementary school, nahuli yung 13 years old. They're having sex in the classroom. 13 years old. Tapos narinig ko kanina sa Mount Moriah, tomorrow, yung mga school dyan sa Taguig ay online lang. Kasi merong threat of shooting. So, why is this happening in our society? Okay? It's because our heart, our affection was set on these things, not on God. Kaya mga tao, pag in-invite mo sa church, ang hirap mag-invite ng tao sa church. Tama, mali? Invitein mo yun sa outing. Tingnan mo kung gano'ng kabilis yan. Di ba? Invitein mo sa church, ayaw. Invitein mo sa kainan, ang bilis niyan. Di ba? Magsasama pa ng ibang tao na hindi in-invite. Totoo ba yung sinasabi ko? Tapos,
Nagsama na ng ibang tao na hindi in-invite, nag-Sharon pa. What I'm trying to say is this. Tignan natin yung mga buhay natin at tanungin natin sa sarili natin, yung mga action ba natin, yung mga buhay natin, tinutulungan tayong lumapit sa Diyos? O hinihila tayong papalayo sa Diyos? Okay, sa mga tour namin, we have been to Israel for 21 times. We have been to Turkey for 4 times. 7 churches of Revelation. Meron kami mga kasama, doktora, from the US. They have lots of money. Punta kami sa jacket. Yung jacket will cost around 3,000 to 5,000 euro. Hello? Tapos yung mga kasama ko, bibili sila ng 5 jackets. Hello? Magkano yun? 4 or 5 jackets na tigta 3 or 5,000 euros per jacket. Ha? You see? We can set our affection on the jacket, on the bags. Okay? May taga rito, pumunta ng Spain, na Madrid. Naghahanap siya ng tsinelas na Hermes. Nagpunta kami doon sa mahal na department store, ang pangalan El Corte Ingles. Meron siyang Hermes na tsinelas. Alam niyo kung magkano presyo? 700 euro. Gusto niyo ba magsuot ng Hermes na 700 euro? So, what I'm trying to say is this. Ang mga tao, meron siyang mga pinaglalagaan ng kanyang affection, ng kanilang mga damdamin. Doon nila binubuhos. They don't even realize that they have become a materialistic person. I'm telling you, you cannot be materialistic and draw closer to the Lord. Sabi ng Panginoon, you cannot serve 2 masters. Okay? Because you will either hate the one or love the other. Meron akong member sa Spain. Ang business niya ay salad master. Alam niyo salad master? Mahal ng salad master. Magkano ang salad master dito, doktora? Mga 5,000 for salad master, yung lutuan. Yung lutuan. Nung wala pa siyang salad master, very active sa church. Ngayon, meron na siyang business sa salad master. Nawawala-wala na sa church. Madalas niya kasama yung mga kasama niya sa business. She travels. Winarning ako na siya, sabi ni Lord, you cannot serve 2 masters, including salad master. Sabi niya, Pastor, itong trabaho ko eh. I don't care if it's your job. You don't forget your walk with God because of your job. Hindi pwede. Kinakailangan gumawa talaga tayo ng pagpapasya. Kahit anong trabaho natin, kinakailangan meron tayong time para sa Diyos. Hindi pwede yung time natin para sa sarili lang natin. Hello? Hindi pwede para sa sarili natin yung time natin. We have to set our affection on the one who wants us to go to heaven. Tandaan nyo, naghahanda ang Panginoon ng lugar para sa atin. And you need to make sure you can go to that place. Pero dapat natin ayusin yung buhay natin. Sa Europe, usong-uso sa Europe to, magnobyo, magnobya, di pa kasal. Magbabakasyon silang dalawa lang. Punta ng France, punta ng Italy,
punta ng Germany, punta ng Greece, hindi pa kasal. Nasabi ng babae, Pastor, I have a very strong self-control. Naniniwala kayo doon? Hindi ako naniniwala doon. Si Judas nga, kasama niya si Lord araw-araw, nahulog pa rin. Why? We just have to make sure kung ano yung nangaakit sa ating mga puso damdamin. I-refocus natin yun. Our focus must be on eternity. Yes, magtrabaho tayo. Yes, gawin natin yung dapat natin gawin. Pero hindi pwedeng labas si Lord lahat dyan. Kailangan kasama natin ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Hello? I'm blessed. Bakit? Kasi I get to travel. Pero hindi ako nagta-travel para tumingin sa Eiffel Tower o sa kung saan-saan. Nagta-travel ako to preach the gospel. Kaya natanong ako ni doktora kanina, kailan pa kayo dito? Sabi ko, August 4 kami dumating. We have been preaching the word sa Pangasinan, sa Pampanga, sa Ilocos Sur, dito sa Manila. Napapagod kami. But our joy is to share the word of God to people. Kahit nakakapagod. After nga nung ministry namin sa Bigan, nagpamasahe kami. Doktora, hindi ako minasahe. Kasi dun sa massage, Thai Royal Massage. Sila lahat minasahe, ako hindi. Sabi sa akin, sir, hindi ka namin pwedeng i-massage kasi ang taas ng blood pressure mo. Mataas yung blood pressure ko kasi hindi ako nakainom ng gamot last night. Hindi rin ako nakainom ng gamot this morning. Nakalimutan ko eh. Tapos kulang sa tulog at pagod. Shoot up yung blood pressure ko. But knowing, kaya nag-shoot up yung blood pressure ko because we have been working in the kingdom. Sabi ko sa mga members ko, kung nakakapagod yung mag-mission sa Pilipinas, bakit pa rin namin ginagawa? Eh kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya yung church namin sa Spain, nagre-raise sila ng pera. Talagang nagbibigay talaga yung mga tao namin para makapag-mission kami sa Pilipinas. Nagpakain kami ng mga nasa kulungan. Nagbigay kami ng mga sanitation packs sa mga nasa loob ng preso. Nag-preach kami sa loob. Okay? Nag-preach kami sa Pangasinan sa mga couples. Pinatibay yung kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Young people. Pastoral conference. Okay? Pinalakas namin yung mga pastor and encourage namin. And I'm blessed doing that. Doon nakakapagod. Bakit? Because that is the work of God. It's the work of the kingdom. And that is where I set my affection on doing. Sabi ng tatay ko kanina, saan si Joanne? Sabi ko, nasa Cavite siya. Sa church nila, Pastora Jeline. She's ministering there tonight sa couples. So, nakakapagod ba, Pastor? Mamayang gabi, matutulog ako ng masarap, magpapahinga ako. Because this is the last day of our missions. Encourage ko lang kayo, wag lang kayong pupunta dito sa church for the sake of coming to church. Dapat, nagiging malapit tayo sa Diyos every day. We draw closer to God because we are setting our minds, we're setting our hearts on things above. Because that is where God wants us to go. And everybody said? Amen. So Ephesians 4:23-24,
to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Bakit kinakailangan natin i-renew yung mind natin? Kasi marami tayong maling pag-iisip. Okay, question. Be honest. Kadalasan ba maraming basura sa utak mo? Yes or no? Dami. Alam mo, basura yun. Pero meron kang choice whether you repent or keep entertaining those thoughts. Tignan nyo ha? Garbage in, garbage out. Pag puro basura yung iniisip natin, basura yung behavior natin. That's how we are going to behave. Kaya sabi diyan, we have to be made new in the attitude of our minds. Tapos yung verse 24. And to put on the new self. Sabihin, you cannot put on the new self if you don't renew the attitude of your minds. Kinakailangan baguhin natin yung the way we think. Pag kasalanan, kasalanan. Walang excuse. Hello. Pag chismis, chismis. Walang excuse. Pag pride, iwaksin natin yung pride. Pag pagsisinungaling, lahat ng nagsinungaling na rito taas kamay. Yan, yung iba sa inyo, nagsisinungalingan na kayo ngayon. Kasi hindi kayo nagtataas ng kamay. Okay? Pag alam natin yung sinungaling, iwaksi. We stop doing it. Tandaan nyo, ang naglalayo sa atin palayo sa Diyos ay kasalanan. Yan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible, we have to renew our mind. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Baguhin daw natin yung ating pag-iisip. Kasi yung mundong ito, mga baloktot yung pag-iisip. Minsan nagwawonder tayo, bakit sobrang dami ng corruption sa Pilipinas? Marami bang corruption sa Pilipinas? San tambak? Tapos sabi natin, paano kaya masosolve to? Alam nyo kung paano masosolve? When these politicians started to repent at anyayahan nila si Kristo na pumasok sa kanilang mga puso. Magbago yung kanilang mga buhay. That's the only time corruption will stop. Hanggat walang puso dito ni Kristo, walang Kristo dito sa puso, magpapatuloy ang corruption. Kaya si Kristo lang ang makapagbabago ng ating mga buhay. Kinakailangan, hayaan nating itago tayo ng Diyos sa kanyang presensya. Sabi nga nun sa Bible kanina, binasa natin, your life is now hidden in Christ. Pakisabi, my life is hidden in Christ. Nung binangon tayo ni Lord mula sa kamatayan, tinago ng Panginoon yung buhay natin. Huwag tayong umalis dyan. Anong ibig sabihin nung hidden? The Greek word is krypto. It means to hide or to conceal. Tinatago tayo ng Panginoon. Okay? Naalala nyo si Adam and Eve? Nung una, nung hindi pa sila nagkakasala, sabi sa Bible, they were walking with God in the cool of the day, in the garden. Kasama nila ang Panginoon, di ba? Tapos ano nangyari? After they ate of the fruit, tago na sila. Di ba? Tinaparan nila ng fig leaves yung kanilang mga katawan. Yung dating safe place,
the presence of God. Yun ang nagdatago sa kanila, nagbabalot. Suddenly, nung magkasala, ayaw na nila doon. Umalis na sila doon sa pagtatago ng Diyos. Now they started hiding themselves. Kaya tingnan nyo, sino rito nagkakasala? Taas, kamay. Ginagawa nyo ba yan ng public or private? Come on, tell me. Ginagawa nyo ba yan ng public or private? Private. Bakit private? Kasi nagtatago na tayo sa presensya ng Diyos. Tayo na mismo yung nagtatago ng ating mga sarili ng kasalanan. Rather than punta tayo sa presensya ng Diyos at ang Diyos ang magtago sa atin. Amen? Pag nabuhay tayo sa kasalanan, ganyan ang mangyayari sa ating mga buhay. Colossians 3 verse 4, when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. So, tatlong bagay. Baba natin sa tatlong bagay na yun. Yan. Tandaan nyo to ha, bakit kinakailangan natin ituon yung ating mga pansin at affection on things above? Because eto yung ating identity. Yan ang buhay natin. Yan, yung tatlong bagay na yun na nakikita nyo sa screen. Number 1, Christ is our life. Pakisabi, Christ is my life. He is our life. Sabi ni Lord, apart from me, you are nothing. Ang buhay natin, si Kristo. Kung walang Kristo, wala tayo. Walang mangyayari sa atin. We need Christ in our life. Number 2, Christ will appear. Darating siya. Sabi ni Lord, I will come back. Pagbalik ni Lord, ano itsura mo? Will you be clean? Or will you be dirty? Pagka dirty ka, hindi ka niya isasama. Because promise ni Lord yan, I will come back. And then if you're ready, sabi diyan, we will appear with Christ in glory. Sa langit, sa eternity. Kaya yung focus natin dapat nandoon sa eternity. Kasi nga merong competition for our eternal focus. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. We have not received the spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we may understand what God has freely given us. So, meron daw dalawang klaseng espiritu. Espiritu ng mundo, espiritu ng diablo, at ikalawa, espiritu ng Diyos. You will decide what kind of spirit will rule you. Kayo magdi-decide. Sa pang-araw-araw nating buhay, magdi-decide tayo if it is the spirit of the devil, mag-i-influence sa atin, o espiritu ng Diyos. Pag espiritu ng Diyos, ilalayo tayo sa kasalanan. Pag espiritu ng diablo, ipupush tayo palapit sa kasalanan. Okay? Let's continue. Pakilagay nga sa 1 John 4:17. Pakibaba lang. Yan, right there. This is our eternal identity. Sabi ni Jesus, 1 John 4:17, in this way, love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. Because, basahin nyo yung last sentence. Because, pakiulit. Yun yung identity natin. Dito sa mundo, in this world, we are like Christ. Amen? Kaya pag nasa loob ng church,
Okay? Mabait tayo, di ba? Tama? Eh, paano pa tayo pag nasa loob ng bahay? Salbahe tayo pag nasa loob tayo ng bahay. Diba? Lumalabas yung sungay natin. Pero pag nasa loob ng church, bait tayo, bumababa yung mga sungay natin. Ha? Tsaka buntot, pumapasok. Ang sabi ng Bible, in this world, we are like Him. Hindi tayo perfect, but we are trying to live like Christ. Nag-ayos tayo ng ating mga buhay. Okay, I will end up with this verse, 1 John 2, 15 to 17. Pwede natin tawagan yung ating taga-piano, si Crystal. Ayun, tama-tama. We will all stand up. And we will all read this verse. 1 John chapter 2. First John chapter 2, 15 to 17. Basahin natin yung verse, sabay-sabay. 1, 2, 3. Do not love the world or anything in the world. Anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Tandaan natin yan, mga kapatid. Inutusan tayo na wag nating ibigin yung mga bagay-bagay na sa sanlibutan. Kasi, ang dapat nating ibigin sa lahat ng bagay ay ang Panginoon. Kinanta natin yung awit kanina, wala nang iba. Wala nang iba, wala nang iba. Ganun dapat ang ating mga buhay, mga kapatid. Ang Panginoon lamang ang sentro ng ating buhay. Sa pagtatrabaho natin, siya ang sentro. Sa ginagawa natin sa araw-araw, huwag tayo makalimot na tumawag sa Kanya. Ika'y nagmamaneho, huwag tayong makalimot tumawag sa Diyos. Tatrabaho ka, huwag tayong makalimot sa Diyos. Sa pamilya, huwag tayong makakalimot sa Diyos. Because we are nothing without the Lord. Amen? Can I request every head bowed? Magyuko tayo ng ating mga ulo. Magpikit tayo ng ating mga mata. Ayoko lang na tumingin kayo sa ibang tao. Gusto ko mag-focus kayo sa inyong mga sariling puso. Evaluation time. Examination time. Tignan natin yung ating mga sariling buhay. Ano bang dapat baguhin sa iyong buhay? Ano bang bagay ang dapat itama sa paningin ng Diyos? Ano ba yung mga bagay-bagay na alam natin ang mali? Pero patuloy pa rin natin ginagawa. Alam mo, kapatid, sa gawain ng Panginoon ay walang condemnation. We are just being challenged na i-adjust natin yung ating mga priorities. Adjust natin yung mga tuon ng ating mga pansin. Na hindi tayo malinlang ng mga bagay-bagay sa sanlibutan. Hindi ko alam ang buhay mo. Hindi alam ng ibang tao yung buhay mo. Pero ikaw alam mo yung buhay mo. At alam din ng Diyos
Tingin po lahat kayo rito. Napakaganda po ng ating narinig ngayon. Amen? Amen? Kayo po ba ay nahipo? Have you been touched? Bahagi po ng pagsisisi, mga kapatid, ay meron tayong desisyon na dapat natin gawin. Kung merong mga bagay sa ating mga cellphone, sa ating mga computer, na alam mong mali, i-delete mo na yan. Hello? I-uninstall mo na yan. Amen po? Any pictures, videos, apps, na lahat ng naglalay sa atin sa Panginoon, tanggalin na po natin lahat. In Jesus' name. Amen? Amen? Napakaganda ng sinabi ni Pastor Ron, no? Yung mga taong gusto magkasala, nagtatago. Hello? Huwag na tayo magtago. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen? At sa Diyos ang magtatago sa atin laban sa anumang tukso at mga pandaraya ng demonyo. Amen po? Hayaan po nating itago tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Amen. Pwede mo sabihin sa katabi mo, burahin mo na yan. Tell your neighbor right now, burahin mo na yan. Tell each one, delete that. Delete that. Kung ano yung hindi maganda sa cellphone, sa laptop, burahin na yan. In Jesus' name. Hello. Amen. Pastor, paano yung Shopee? Gusto mamili. Wala namang problema kung mamimili kayo. Amen? Pero yung alam niyo yung maglalayo kayo sa Panginoon. Di po? Ang ganda rin ang sinabi ni Pastor kaninang umaga doon sa Mount Moriah eh. No? Meron daw isang church, Pastor, di ba? Meron malaking basket. Magpapasok ka sa church, lahat ng cellphone, iniiwan doon. Kasi habang merong nangangaral, yung iba nagbabrowse sa Facebook. Bakit? Pastor, pinopost ko yung mga preaching mo. Yung mga notes mo, Pastor, pinopost ko. Huwag mong i-post ngayon. Isulat mo sa notebook mo at pagkatapos ng gawain, saka mo i-post. Amen. Amen. Praise God. Huwag po nating hahayaan anumang bagay maka-distract sa atin. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, focus on Jesus. Tell your neighbor, focus on Jesus. Amen. Listen. If we focus on Jesus, Jesus will focus on us. Hallelujah! Woo! Sino pong gusto rito na si Jesus ay talaga nakatitig sa iyo? Sino yun? Alam nyo, sabi sa Biblia, we are the apple of God's eyes. We are the apple of God's eyes. Sabihin mo sa katabi mo, mukha ka mansanas. Sabihin mo, mukha ka mansanas. Anong kulay? Anong kulay? Red or green? No. Ano ko lang po yan? No? Ano ibig sabihin ng we are the apple of God's eyes? Ibig sabihin po niyan, tayong lahat paborito ni Lord. Amen? Paborito niya tayo. At ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Purihin natin ating Panginoon. Okay? Thank you muli, Pastor Ron, no, for that wonderful message. Hindi na ako mag-altar call kasi ginawa niyo na po. No? So,
At this point, pwede kayong makaupo. Ayan. Tawagin ko na po yung magbabahagi para sa ating offering, sa ating pagbibigay. Handa na po ba tayo magbigay? Handa na magbigay? Lahat ng handa na, masaya magbibigay. Amen. Tatlo lang ang masaya. Hallelujah. Okay. Sino po magbabahagi ng ating, Ayan. I'd like to call Sister Josie. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ganda po ng message ni Pastor. Talagang ilaan po natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay kaloob sa ating Diyos. May babasahin lamang po ako. Nagmumula po sa Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10. At ito po ang sinasabi, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya rin ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Ayun po, maging tapat lamang po tayo sa Panginoong Diyos. Hindi lamang po sa pagbibigay sa Kanya sa lahat po ng ating aspeto sa buhay. Hayaan po natin na ang ating Panginoong Diyos ay siyang maghari sa ating puso at isipan, pati na po sa pagbibigay sa Kanya. Maging tapat po tayo para ang ating Diyos ay maging tapat din po sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan, pinupuri, sinasamba ka namin, Lord. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa bawat buhay namin, O God. Lord, hindi po kami aalis sa bahay panambahan na ito, na hindi po kami mapupuno na yung pagpapala, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po ang pagbibigay kaloob sa iyo. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, lahat po ng mga kamay na magbibigay ng karapat-dapat sa iyo, Panginoon, para sa bahay panambahan na ito, Panginoon. Bless mo po ang bawat trabaho sa mga business, Panginoon. Lahat po ng source of income na kung saan po nagmumula ang mga ito ay patuloy mong pagpalain, Panginoon, upang ang matugunan palagi ang pangangailangan mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa na naririto. Punong-puno po kami ng pagpapala ngayong hapon na ito, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya mong pinagkakalob mo bawat isa sa amin. Sa mensahe mo kanina, Lord, na narinig namin, bless na bless po kami, O God. Salamat, Panginoon. At sa iyo ko'y binabalik ang papuri, pagsamba at pagdakila. Hinihiling ko po lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Sige po, maaari po natin ilagay dito sa box yung ating para sa Diyos. At para po sa mga ating bahay, naka-flash na po dyan yung ating GCash account. Pwede na po natin i-send. Salamat po and God bless everyone. Praise. Josh. Okay.
God bless all of you in Jesus' name. Amen.